Ito na nga ang pinakamalaking problema ng LA Lakers sa kanilang team mga idol. Pero bago yan, Orlando Magic pasok na sa semifinals ng NBA Cup. Kanina nga po, nagkaharap ang Orlando Magic at Miami Heat dito sa quarterfinals ng NBA Cup. Kung sino nga ang mananalo dito ay siyang aabante sa semifinals. Sobrang ganda nga ng naging laban nila mga idol. Sa una nga ay natambakan ng Magic dahil sa magkakasunod na basket na ginawa ng Miami. Pero pagdating ng second quarter, unti-unti na nga nakahabol ang Magic hanggang sa nabawi na nga po nila ang kalamangan. Sa third quarter nga ay nagpapalitan lang ng puntos sa magkabilang koponan. Kapag gagawa ng run ng Miami, babawi naman kaagad dyan ang Orlando Magic. Pero dito na nga sila nagkatalo sa huling bahagi ng laban mga idol. Naging malamig na nga po ang opensa ng Miami Heat sa fourth quarter at bigla naman nag-init ang Orlando Magic. Kaya naman lumobo na nga ang kanilang kalamangan dito. Sa huli nga ay nakuha ng Orlando Magic ang panalo sa score na 117-108. Pinangunahan ni Desmond Bane ng Orlando Magic pagdating dito sa scoring. Nagtala ito ng 37 points, 6 rebound at 5 assists, shooting 6 out of 9 sa 3-point line. 18 points, 7 rebound and 4 assists din si Paolo Banchero, habang may 18 points, 8 rebound at 3 blocks din si Jalen Suggs. Sa Miami Heat naman ay 21 points si Norman Powell, 20 points si Tyler Hero at 19 points naman kay Bam Adebayo. Dahil nga po sa pagkakapanalo na ito ng Orlando Magic, sila nga po ang aabante sa semifinals ng NBA Cup. Ano ba ang masasabi nyo dito mga idol? Habang tumungo naman tayo sa Los Angeles Lakers. Sa ngayon nga ay hindi natin ito masyadong napapansin mga idol dahil madalas nga nakukuha ng LA Lakers ang panalo. Pero may isang malaking problema nga sila na dapat gawa ng aksyon ng front office ng Lakers. Ito nga yung kanilang second unit mga idol. As of now, ang bench ng LA Lakers ang may pinakamababang produksyon sa buong NBA. Ang NBA nga mga idol ay may 30 teams at ang bench production ng LA ay pang number 30 nga mga idol. Nag-a-average nga lamang ang mga ito ng 24 points per game at noong laban nga nila sa 76ers, ang second unit ng Los Angeles Lakers ay nagtala lamang ng 10 points. Kaya naman kahit maganda nga po ang pinapakitang laro ng mga starters ng kanilang team, kung ganito naman ang ipapakitang laro ng kanilang mga bench player, ay talaga namang mahihirapan sila. Kakailanganin nga nilang umiskor si Luka, Reeves at Lebron ng mga malalaking puntos para lang manalo sila. Hindi na nga po ito bago para sa LA Lakers dahil noon pa man ay isa na talaga sila sa may pinakamababang produksyon sa kanilang second unit. Hindi nga po ito masolusyonan ni Rob Pelinka. Kaya kahit umi-score na madami noon si Lebron at Davis, natatalo pa nga din sila dahil sa kakulangan ng tulong mula sa kanilang mga bench player. Ano na lang kaya ang mangyayari kapag napigilan na ng mga NBA teams ang opensa ng Big 3 ng Lakers ngayon? Sino na kaya ang aasahan nila para buhatin na kanilang opensa? Kaya naman sa tingin ko mga idol, kailangan pa nilang gumawa ng trade bago matapos ang deadline sa February. Dapat kumuha sila ng isang magaling na scorer na manggagaling sa kanilang bench. Nang sa ganon, ay masolusyonan na nga ng LA Lakers ang matagalan nilang problema sa kanilang team. Pero para sa inyo, sino kaya ang dapat kunin ng LA Lakers via trade?